mula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes at 30 de Abril 2015. Huling araw sa buwan na ito ng Abril, huling Huwebes, at syempre pa mga kaibigan, makakaagapay po natin sa ating PTV4 Telestudio ang kanilang mutya, walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good Thursday morning, Ara. And of course, dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, makakapiling po natin tuwi-tuwi na ang kagandahan ng mutya ng Baliwag, Bulacan. Walang iba kundi ang aking Anchor Lady with a mystic smile, Miss Vivian. Good morning. Good morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na pag-aati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo namang kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya sama-sama together till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At siyempre pa mga kaibigan, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, pagtalastas at paghimay sa ilang mga mainit na issue na nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga on a beautiful Thursday. At ang ating pong hapag ng talastasan, mamaya lamang sasaingihan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At Bebs? Yes, maaari po kayong sumali sa aming talakayan sa pamamagitan ng pagte-text ng inyong mga komento, kuro-kuro at katanungan sa aming numero 0922-358-79. At huwag lang kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses, please. In fairness, hindi po namin mababasa kung walang pangalan at address. At siyempre pa, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, nationwide, worldwide, ang inyo pong Radio Vision sa Media ng Bayan, masusubaybayan nyo sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao from 6 o'clock in the morning down to 7 o'clock. At dito makakaagapay na ang ating People's Television Channel 4 at ang ating namang IBC Channel 13, mapapanood niyo po kami dyan. Mamaya po yan, alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast. At maaari niyo rin po kaming mapanood online sa www.ptv.ph. Bukas ang ating message center sa pamamagitan ng ating personal hotline 0922-358-2679. At sa puntong ito, Vivian, ay ilalarawan na natin ang sitwasyon ng ating mga lansangan ng Metro Manila. Pakana ng ating mga motoristas na nagyayaot pa rito na hanggang sa mga oras na ito sa pamamagitan ng ating the one and only one, Julius Loverboy Desamboron. Julius, good morning. Go! Araw po ng buwan ng Abril, silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi ng EDSA Pitwazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali po ito mga kaibigan ay nagkakaroon na po ng medyo kaluwagan pa naman ang sitwasyon ng trapiko natin sa magkapilang bahagi po ng EDSA Pitwazon. Samantala yung mga motorista natin, nababagtas na po sa may area po ng lungsod ng Quezon. Sa mga sandali po ito ay nagiging maluwag pa naman. Yan po yung mga sasakyan po. Ito na nanggagaling sa may area po yan ng EDSA NEPA Q-Mart sa lungsod po ng Quezon. Hindi pa naman nagiging masikip
sakyan, lalo na po dun sa mga papunta po ng North Avenue at ng Muñoz. Pero sa mga motorista natin meron na pong pagtaas po ng volume ng mga sasakyan sa bahagi po ng southbound lane, lalo na po sa mga motorista tutungo sa lungsod ng Makati. Lipat tayo ngayon sa bahagi po ng EDSA Magallanes Skyway bilang alternatibong daan ng mga motorista patungo po ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2, and 3. Ngayon po kasabay po na pagsikat ni Haring Araw ay nagiging maganda pa naman ang daling ng mga sasakyan natin, lalo na po doon sa mga patungo southern part of Metro Manila via South Luzon Expressway. Hindi pa naman din nagiging masikip ang daling ng sasakyan sa mga motorista patungo na po ng area ng Orense at gayon din po ng Ayala. T5 Green Meadows tayo sa mga motorista po natin na tutungo na po ng era po ng Lungsod Taguig o di kaya po ng Makati. Bilang alternate route ng ating mga motorista, nagiging maluwag pa naman, light pa naman ang sitwasyon ng trapiko natin sa mga babagtas na po ng bahagi po ng northbound lane to Quezon City at southbound lane going po sa may area na at ng Market. Lungsod ng Maynila, dyan po sa may area po ng Quirino Grandstand, Ross Boulevard, nagiging maluwag pa naman hanggang sa mga sandali po ito ang daloy ng mga sasakyan kung saan po sa mga kababayan natin na gusto mag-jogging. Dyan po sa may area po ng Ross Boulevard ay wala pa naman kayong aasahan na mabigat na traffic situation, lalo na po yung mga nandali po ng Adda Circle going sa may area po ng Sukat, Multinational sa lungsod ng Parañaque at gayon din po yung mga galing po ng Coastal Road patungo ng Manila City Hall. Samantala, hapuyawan na rin natin dito sa may bahagi po ng North Luzon Expressway kung saan po magtaas po ang aming team. Magkabilang lane mula po sa may area po ng Balintawak, patungo po kayo. Kung kayo man po ay patungo ng northbound, going sa may area po ng Pampanga, di kaya po ng Tarlac, ay nagiging maluwag pa naman po ang sitwasyon ng trapiko. Gayon din po yung mga motorista o yung sitwasyon ng trapiko, pabalik po dyan sa may area ng Metro Manila. So yan muna ang pinakauling sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila at ilang karatig mga pangunahing kalsada. Di po lamang dyan sa NCR kundi sa maging sa may area po ng Luzon. Wala pa rin dito sa Expressway. Kasama si natin Thank you very much, Julius Loverboy de Zamburon. Sa kanyang traffic update, nagatid sa ating orasan 7 minutos at 57 segundos makalipas ang alas 6 at narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Ngayon ay ika-30 ng Abril sa taong 2015. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, lubos pa rin ang kasiyahan ng bansang Pinoy dahil sa pagpapaliban sa pagkitil sa buhay ni OFW Mary Jane Veloso. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang naging tulong ng naging pag-uusap ni Pangulong Aquino at Indonesian President Joko Widodo at ang pagsuko ng recruiter ni Veloso na si Maria Cristina Serio. Tago kami, Dina Pagibitan. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na ang legal at diplomatikong pamamaraan ng pamahalaan ng Pilipinas ang nagsalba sa nakatakdang kamatayan ni Mary Jane Veloso sa Indonesia sa pamamagitan ng firing squad. 4 na apela ang ginawa ng ating gobyerno sa bansang Indonesia kaugnay ng kaso ni Veloso. Marami tayong appeals na ginawa para dito sa death sentence na impose kay Mary Jane. And aside from that, sa diplomatic track, the President, the Vice President, our Secretary of Foreign Affairs, all the representations of the Indonesian counterparts. Gayunpaman, naging malaking bahagi rin umano ng desisyon ni Indonesia President Joko Widodo ang pagsuko nitong Martes ni Cristina Serio dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. Si Serio ang itinuturong recruiter at nagbigay ng bag na may lamang heroin kay Veloso. Meron lang tayong very strong legal case. So, ang consideration ng Indonesia is on a purely legal basis. Naniniwala rin ang ahensya na ipinagpaliban ng Indonesia
hatol kay Veloso upang bigyang pagkakataon na tumestigo ito laban sa kanyang recruiter na pinaniniwalaang kabilang sa drug syndicate. Hindi pa naman umano alam ng ahensya kung iuuwi si Veloso sa Pilipinas para tumestigo sa mga kasong kinahaharap ni Sergio. Yung importante, no, hindi naman natuloy sa attention ni Mary Jane kagabi. So yun ang pinaka-importante. And the next step, we will pursue the case, no, against the recruiter using Mary Jane as the complainant and witness. Pag-aaralan pa rin umano ng DFA ang kanilang susunod na hakbang sa kasong drug trafficking ni Veloso sa Indonesia. Sa ngayon, wala pa umanong tatanggap ang DFA ukol sa deadline o kung may hangganan ang pagpapaliban sa nasabing pagbitay. Gayunpaman, labis ang pasasalamat ng ahensya sa Indonesian government sa naturang desisyon. Hindi namin inaasahan, no, na kami rin ay nasurpresa, no? Because of course, pleasant surprise. But we were racing against time. And it was a last-minute decision on the part of the Indonesian government. Naibalik na si Mary Jane sa detention facility sa Yogyakarta mula sa Nusa Kambangan bilang execution island. Mula sa siyam na drug convict, si Veloso lamang ang binigyan ng reprieve ng Indonesia mula sa parusang bitay sa pamamagitan ng firing squad. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan. At dahil sa matinding dasal at walang sawang pag-apela ng ating gobyerno, nagdesisyon ng Indonesia na ipagpaliban ang pagbitay kay Mary Jane Veloso ilang oras bago isagawa ang firing squad. Pinasalamatan ng Pilipinas ang pamahalaan ng Indonesia sa pagpapaliban sa pagbitay kay Veloso. Ayon kay Cabinet Secretary Endras, patunay ito sa determinasyon ng dalawang bansa na labanan ang operasyon ng iligal na droga sa Southeast Asian region. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. So I got this text from Secretary Sayat 2:20 this morning. CABSEC, we did it, period, Albert. Nagpaabot ng pasasalamat ang Pilipinas sa pamahalaan ng Indonesia matapos ikonsidera ang apela ni Pangulo Aquino na ipagpaliban ng parusang bitay kay Mary Jane Veloso dahil sa kaso ng iligal na droga. Sa ASEAN Summit sa Malaysia, muling kinausap ni Pangulo Aquino si Indonesian Joko Widodo ukol sa sitwasyon ni Veloso. Nauna-naan niyang pinag-usapan ng dalawa ang kaso ni Veloso nang magsagawa ng state visit si Widodo sa Pilipinas. Ayon kay Cabinet Secretary Rene Almendras, patunay ito ng determinasyon ng dalawang bansa na labanan ang operasyon ng iligal na droga sa rehiyon. This is not a political exercise. This is a legal exercise. I think every time the President made an appeal to President Widodo, or even at various levels, it's almost become an official reply of the Indonesian government that, you know, we are very serious about our drug problem. They cite statistics, how many people die every day because of the drug problem. And that reply has even been transmitted even on media. So I believe this solution is really saying that let's pursue this because baka naman there's something better that we can do in really addressing the issue of drugs in Indonesia, drugs in the Philippines, and drugs even in the country where the suitcase of Mary Jane was given to her. That suitcase did not come from the Philippines, di ba? Sa kwento ni Almendras, hanggang sa mga huling sandali ng Pilipinas, determinadoan niya si Pangulo Aquino na huwag ihinto ang pakikipag-usap sa Indonesia hanggat hindi na ipapatupad ang parusa. Kaya sa gitnaan niya ng mga pulong nito sa ASEAN Summit sa Malaysia, nakatutok ito sa progreso ng kaso ni Veloso. Ulitin ko po yung sinabi ng Pangulo, which he reminded us every time that the going was really tough, such as Monday night and Sunday night. Mahalaga ang buhay. That's why the President is not into the death penalty here in the Philippines either, diba? So, question, yes, mahalagang buhay, guilty or not guilty. Diba yung instructions nga niya, hindi tayo hihinto. Even after the statement of the Attorney General nung Monday night, pagkatapos niya kausapin si President Widodo, kahit pinaalam na sila sa amin na, sorry, no, itutuloy namin. Kahit nung panahon na yun, napakasarap ng sumuko. Pero sabi ng Pangulo, hindi. We will pursue, we will continue hanggang gawin nila yung gagawin. Kaya that was the initiative. That was what we had to work for po.
Kasunod nito, handa ang Pilipinas na ilatag ang matitibay na ebidensya na biktima si Veloso ng sindikato ng iligal na droga, pati na kahalagahan na magamit bilang witness ito sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na aktibidad. Ayon kay Almendras, mismong si Justice Secretary Leila de Lima ang posibleng lumipad sa Indonesia para dito. Sa kasalukuyan, ibinalik na sa dating kulungan sa Yogyakarta si Veloso mula sa tinaguriang Execution Island na Nusa Kambangan. Umalma naman ang palasyo sa report na halos kumilos ang pamahalaan na sagipin si Veloso. Giit ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, simula ng patawan ng parusa nitong 2011, kumilos na ang DFA para tulungan si Veloso. Isaan niya sa naging kautusan ng Pangulo ng maupo sa pwesto na tulungan ang mga Pilipinong nakakulong sa ibayong dagat. Ito anyang dahilan kung bakit nagdagdag ng pondo ang Aquino Administration para magamit bilang legal assistance sa mga OFWs na may kaso. Sentence sa kanya doon sa kanilang district court. District court ang tawag nila, equivalent regional trial court, ay sinubaybayan na po, tinutukan na ng DFA. Meron na po siyang abogado at meron na pong pagtutok na ginawa ng ating embahada mula pa nung nagsimula ang kanyang paglilitis. At pagkatapos nga ma-impose yung death sentence sa kanya, sumulat kaagad si Pangulo Aquino sa Pangulo ng Indonesia. Idinipensa ng Indonesia ang pagbitay nito sa 8 dayuhan dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Ayon kay Attorney General Prasetyo, ang pagpapatupad ng execution ay hindi isang kaaya-ayang trabaho. Hindi rin umano layon ng Indonesia na sirain ang relasyon nito sa ibang mga bansa. Gayunman, kailangan umanong maging matigas ang kanilang bansa sa paglaban sa operasyon ng iligal na droga para sa ikabubuti ng kanilang mga mamamayan. Matatanda ang bilang protesta, ni-recall ng Australia ang envoy nito sa Indonesia matapos na ituloy ang pagbitay sa kanilang 2 kababayan. Itinuturong illegal recruiter ni Mary Jane Veloso na si Cristina Serra na sa Campo Crame matapos sumuko sa Nueva Ecija Police kahapon. Kaugnay nito, nilinaw ng pulisyan na under protective custody ang status ni Sergio dahil sa mga umano'y banta laban dito. Sisimulan na ng Department of Justice sa susunod na linggo ang preliminary investigation ukol sa illegal recruiter ni Mary Jane Veloso. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, itinakda ito sa May 8 at 14. Ang prosecutor na hahawak sa kaso ay si Prosecutor Susan Alarcon ng DOJ Task Force on Anti-Trafficking and Maliban sa recruiter ni Veloso na si Christine Pasadilla alias Maria Cristina Sergio, sinampahan din ng mga kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa ang live-in partner nito na si Julius Lacanilaw at ang isang African na nagngangalang si Ike. Yan po muna ang ating mga ulat sa sandaling ito. Balik na po tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 18 minutos, 8 segundos makalipas ang alas 6. Debs, buksan lang saglit ang ating aparador ng Message Center. Yes. Meron tayong mga mensahe dito mula kay Liza Manuel. Good day, MK Francis. And Ms. V, pakibati po ang tropang ganda. Mula kay Lynn De La Torre, Nati Pineda, Rose Heradura, Karina Viray, Lina Ramos, Manding Ramos. Maraming salamat po mula yan kay Liza Manuel. Magandang umaga, gwapong Kuya Francis. And magandang Ms. Vivian. At ang mga paborito kong programa tuwing umaga, pakibati naman kaming lahat dito sa aming magandang Limasawa Island, Southern Leyte. Mahal namin kayo at ang inyong programa dito sa isla. Maraming salamat. Layan kay Boy Pahon ng Limasawa Island. Happy Fiesta, Barangay San Policarpio on May 1st, which is tomorrow, at Barangay Rawis on May 3. Sana maging peaceful at graceful ang ating pagdiriwang ng kapistahan. Mula po yan kay Junjun Kalong ng Barangay Rawis, Vilma's Kitchen, Calbayog City, konektado ka. Texters, ang IBC natin, doon sa ating delayed telecast, IBC 13. Good PM po, Radio Vision. Sana yung pumalit na sa dating tungkulin bilang communication. Secretary Coloma na sana gumamit ng salitang Tagalog para maintindihan na tulad naming mahina sa Ingles. Kasi Secretary Coloma sumasagot sa Tagalog na nag-i-English na media people. Thanks po. God bless. Dom Labaniego ng Isabela o Echage, Isabela.
Thank you. Good and po, Sir Francis. Dapat tayong magbunyi talaga. Pong may himala. Maraming salamat po sa Diyos na iligtas ang ating kababayan na sana po sa mga mag-a-abroad din maging maingat na at di na muling maulit ang pangyayari. Salamat po. More power. Again, thanks God. Okay, Vibs. Yes, mayroon tayong paalala no sa ating mga kababayan lalo na matapos itong insidente with Mary Jane Veloso. Ngayon, Francis, pinaiigting ng ating pamahalaan ang kanilang laban dito sa illegal recruitment. Right. At bilang resulta niyan, ay pinag-iisipan ngayon ng Department of Labor and Employment at ng POEA ang paggawa ng isang program sa radyo at telebisyon higit na magpapaigting ng kaalaman ng ating mga kababayan at ng impormasyon para maiwasan itong illegal recruitment. At ayon din sa ating pamahalaan ay paiigtingin pa itong pre-employment orientation seminar at pre-department orientation seminar. Pre-departure, yes. Okay. Pre-departure orientation. Alam mo, napakahalaga niyan dalawang aspeto na yan, Vibs. Bagamat sa maraming mga nagnanasang pumunta ng ibang bansa, gusto nila sa madali ang paraan. Kaya ang nangyayari, na-exploit. Pumapasok yung mga nakikipag-transact sa mga fly-by-night recruiter o placement agencies. Nandiyan dyan bukas ang ating pong Department of Labor, bukas ang ating Philippine Overseas Employment Administration, bukas po ang ating Overseas Workers Welfare Administration at iba pang mga lead agencies ng ating pamahalaan doon sa mga nagnanais makipagsapalaran sa ibang bansa. Kinakailangan po makipag-transact tayo sa rightful agencies of the government para hindi po tayo mabibiktima mga illegal recruiters o mga fly-by-nights. Pagkatapos pagdating doon sa mga bansang pupuntahan natin, ayon, kakapa-kapa tayo. That's the time na tayo'y na-exploit. Oo, maging maingat na tayo simula pa lang. Total, isang click lang naman halimbawa itong website ng POEA para malaman mo kung yung nagre-recruit sa iyo ay lisensyado ba ng ating pamahalaan. I-check nyo lang po yan sa www.poea.gov.ph. Maging maingat po tayo para hindi na tayo mauwi sa mga sa masamang daan. At itong mga pangyayaring katulad ng dinanas ni Mary Jane Veloso magsilbi pong isang napakagandang aral para sa bawat Pilipino na nagnanais makipagsapalaran ng tatrabaho sa ibang bansa. Hindi po natin inaalis, looking for greener pasture. Yan ang sinasabi nila. Okay, nandoon na tayo, pero makipag-transact po tayo sa rightful government agencies ng ating pamahalaan para po sa interest natin. Safe and sound tayong nakararating, hindi tayo magkakaroon ng problema. Okay, 22 minutos. 8 segundos makalipas ang alas 6 at paranin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, Francis at Vivian. Ito ang ating mga balita. 4 na mga job fair sa Davao Region ang gaganapin bukas, ika-1 ng Mayo sa araw ng manggagawa. Inaasahan ito ay dadagsain ng libo-libong mga tao. Ayon Labor and Employment o DOLE on si Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw na ang Gaisano Mall of Davao, SM City Mall of Davao sa Ecoland at Gaisano Mall ng Tagum City sa Davao del Norte at sa malaking gymnasium ng Barong, Santa Cruz, Davao del Sur gaganapin ang job fairs. Anya aabot sa may mahigit 30 mga local employers at 70 overseas companies ang lalangok na tulang mga job fairs kung saan inaasang aabot higit 2,000 trabaho ang naghihintay para sa lokal na trabaho, samantalang para sa ibang bansa na ito sa halos 3,000 trabaho. Samantalang muling ang mundo ng lahat na makakapanood ng live streaming ng laban ng ating pambansang kamao sa araw ng Linggo, ika-3 ng Mayo. Sa Davao City, mapapanood ito sa Davao Recreation Center, samantalang sa lahat ng mga munisipalidad ng Compostela Valley Province ay libreng mapapanood ito sa pay-per-view. Sinabi naman ni East Mindanao Commander, Eastern Commander General Lieutenant General Aurelio Baladad na halos lahat ng mga units ng Armed Forces of the Philippines o AFP na maaaring may pay-per-view ay makakapanood din ng libre at live.
Ito rin niya ay magaganap sa lahat ng mga kampo ng pulisya. Para sa Radyo Mission, tayong anino ng Davao City, Medyo ng Bayan. Thank you very much, Miss Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao. Dumako naman tayo sa Hingoog City. Nariyan ang ating kasamang si Merly Ledesma. Merly, magandang umaga. Konektado ka. Magandang umaga. Nagpapasalamat si City Mayor Marie Ginguana kay TESDA Secretary Joel Villanueva dahil yung Keystone Scholarship Voucher bilang suporta sa Hingoog para sa panibagong grupo ng Training for Work Scholarship Program na tampok si Abamin Representative Maximo Rodriguez na nagsabing na ipasa niya ang panukalang batas na lahat ng distrito dapat may sariling TESDA Training Center at sa buong Northern Mindanao ang Hingoog ay meron ito sa ilalim ng pamamahala ng pamahalaang lungsod at sa bayan ng Kinugitan sa pamamahala ng TESDA Misamis Oriental. Nagpapasalamat din ang alkalde sa tulong ni na Representative Maximo Rodriguez at Peter ng unang distrito ng Misamis Oriental dahil sa kanilang toolkits at ibinigay na allowance sa 48 mga NCT passers ng carpentry kung saan inaasahang magiging daan na sila ay makapaghanap buhay lalo na't nakikitang umaasenso ang lungsod sa mga pagpasok ng iba't ibang mga negosyo. Para sa Radyo Vision, Merly Ledesma ng Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Merly Ledesma. Puntahan natin kagyat ang Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosa. Sa Annabel, mayong buntag, konektado ka. Mayong buntag, nakatakdang dumating dito sa Cebu si Presidente Benigno Aquino III para daluhan ang mga mahalagang aktibidad sa Mayo 1 kasabay sa pagdiriwang sa Labor Day. Isa sa mga aktibidad na dadaluhan ng Pangulo kasama si Labor Secretary Rosalinda Baldos ay ang paglulunsad sa programang Job Start ng Department of Labor and Employment. Inaasahang magbibigay ng mensahe si Pangulong Aquino sa Job Start Employers Forum ganapin sa J Center Mall sa Mandawi City. Ang tema pagdiriwang sa Labor Day taong ito ay Disenteng Trabaho at Kabuhayan, alay natin sa bayan. Isang overseas jobs fair ang isasagawa sa Abilianes Sports Complex habang ang local jobs fair ay gagawin sa Doli Cebu Provincial Field Office, Hopes Dome sa Lapu-Lapu City, SM Cebu City, SM Consolacion Cebu. Inaasahan ring mamamagitan na sina Pangulong Aquino at Labor Secretary Baldos sa Labor Dispute Cosalcon Power Corporation upang maiwasan ang pagpala ng kuryente hindi lamang sa Cebu kundi pati na sa makarating na lalawigan ng Visayas tulad ng Panay, Leyte at Negros na kumukuha rin ng power supply mula sa nasabing power plant na nasa lungsod ng Naga, Cebu matapos magbanta ang isang unyon na magsasagawa o unyon ng manggagawa na maglulunsad ng welga sa Mayo 1 Labor Day kung hindi marisolba ang kanilang hidwaan sa pagawaan sa araw na ito. Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Thank you very much, Annabel Lagrosas. Babs! Samantala, sa oras na 28 minuto makalipas ng alas 6 ng umaga, alamin na natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Mula sa ating kasamang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Na ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po natin binabantayan ng isang sama ng panahon na na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alas 4 ng umaga ngayong araw, huli po yung namataan sa layong 460 kilometers silangang bahagi ng Hinatungan, Surigao del Sur. Ayon naman kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, posible na ito ay malusaw rin within 24 to 36 hours. Depende po ito sa mga factors na makakaapekto dito sa mga susunod na oras. At kasabi naman po ng pag-ina ng low pressure area dito sa ating bansa, itong easterlies o yung hangin mula po sa silangan, makakaapekto ito lalong-lalo na dito sa eastern sector
ating bansa. At ayon po sa forecast, ngayong araw po ng Huwebes, inaasahan naman po natin dito sa Eastern Visayas, ganoon din dito sa Caraga, ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan dahil po ito sa binabantayan po nating low pressure area at inaasahan po dito ang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan naman ang pagkakaroon ng generally fair weather. Ibig sabihin po nito, makakaranas tayo ng bahagyang hanggang sa maulap na kalangitan. Pero hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa na magkaroon po ng mga puno-punong kidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Atin po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. 30 minutos, 10 segundos makalipas ang alas 6 at Vids. Binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Thursday edition. Go! Yes, alamin na po natin ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Hatid po sa atin Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 44 pesos and 26 centavos. Japanese yen 0.37 centavos. UK pound 67 pesos and 87 centavos. Canadian dollar 36 pesos and 81 centavos. Saudi Riyal 11 pesos and 80 centavos. Bahrain dinar 117 pesos and 40 centavos, and Euro 48 pesos and 60 centavos. Ang palitang pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. At tuloy-tuloy na tayo. Francis at Ma'am Vivian. Pakibati po ang grupo ko dito sa Pampanga. Ang Kamaay at Namaak. Kuya, miss you a lot. Ingat lagi, Nena David ng Porac, Pampanga. Thank you very much. Paranin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 43 segundos makalipas ang alas 6, Verbs. Yes, paraanin muna natin ang ilang mga mensahe mula sa ating mga taga-subaybay. Good morning po, pakigreet kami dito sa Zamboanga. Magandang umaga po sa inyo dyan. May dapat din po tayong pagpasalamat kay President Aquino kasi kahit po last 2 minutes ay nagawa pa rin niya pakiusapan si President Widodo. Mula po yan kay Sonia Santos ng Morong, Bataan. And greetings, happy birthday po and bon voyage to Miss Lenny Merto from Aida Perez and Maddie. Okay, good AM ka Francis at gandang Vivian. Total Apex Summit naman, pinag-uusapan ng palitan ng kalakalan. Dapat pag-usapan din ang palitan ng bilanggo. Ipalit kay Veloso ang lahat ng drug lord na nakakulong dito. Ben ng Sampala. We should always look at the good side of every situation. This attitude makes life easier, lighter, and happier. Never dwell on the negatives. It only drains our energy and makes life miserable. Choose to be happy. You deserve to be happy. Life is beautiful. Enjoy life to the fullest. Magandang buhay. Ondoy Liedo ng Bislig City. Thank you very much. Tuloy-tuloy na tayo, Verbs. Yes, narito na po ang ikalawang bugso ng ating mga balita hatid sa atin ni Ara Perez. Maraming salamat, Francis at Vivian. Muling nagbabala ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga OFW laban sa human traffickers, illegal recruiters at drug traffickers. Ito ay matapos ang nangyari kay Mary Jane Veloso at iba pa nating mga kababayan sa abroad na nakakulong dahil sa illegal na droga. Ayon kay POEA Administrator Hans Leo Kakdak, target ng mga sindikato ang mga bansa sa Southeast. Lalo't nagpapatupad ang mga bansang kasapi ng ASEAN ng no tourist visa bilang kasunduan sa Pilipinas. Paalala ni Kakdak, huwag tumanggap ng mga kahina-hinalang bagahe mula sa mga hindi mapagkakatiwalaang tao. Maliban dito, tiyakin din na lehitimo ang inyong recruiter, foreign employer at i-check ang job order sa POEA. Paliwanag ng opisyal, dahil sa malaking pera sa nadala ng naturang gawain, ilang recruiter ang kumukuha ng mga Pilipino upang gawing drug mule.
Nilinaw ng pala nagbabago ang batayang prinsipyo ng Administrasyong Aquino sa pagsasampa ng kaso laban sa katiwalian. Ito ay kaugnay ng pangatlong batch ng mga sangkot sa PDAF na nakabinbin sa Department of Justice. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, walang diskriminasyon at batay sa ebidensya ang prinsipyong pinapairal ng administrasyon. Wala pong binibigyan ng preferential treatment dito, no? At wala pong makakaiwas sa pananagutan kung talagang mayroong konkretong batayan o ebidensya laban sa kanila. Hindi po nababali ang commitment ng ating Pangulo hinggil dyan, no? At pangalawa, kinakailangan talagang kung anumang usapin ang isasampa laban sa kanino man, ay meron talagang sapat na batayan dahil hindi naman natin ito gusto maging hindi sineryoso at kahit na hindi kompleto o hindi pa sufisyente yung batayan ay magpapail na lamang ng kaso para wag lamang masabi na hindi nagpail ng kaso. Patuloy na pinapahalaan ang industriya ng pagniniyog sa bansa. Sa katunayan, sa pangunguna ng Media ng Bayan Operations Center, kung saan kabilang ang inyong telebisyon ng bayan, isang press briefing ang idinaos kung saan imbitado ang leader ng mga grupo ng magniniyog at mga nagsusulong ng advokasya para sa mga mahihirap, tulad ng National Anti-Poverty Commission o NAPC at grupong pakisama. Ito ay para mabigyan sila ng pagkakataong malayang maipahayag ang kanilang mga opinyon at suggestion sa COCO Levy Roadmap. At yan po ang mga balitang nakalap natin ngayong huling araw ng Abril. Muli, ako po si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 38 minutos, 8 segundos na makalipas ang alas 6 sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup, Verbs. Yes, puntahan muna natin ang Tuguegarao City. Nariyan ang ating kasamang si Teresa Campos. Teresa, magandang umaga. Konektado ka. Yes, maraming thank you kasama na Vivian. Isa ng compliant zone ang buong Cagayan Economic Zone and Finance Santa Ana, Cagayan, matapos pangunahan mismo ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang paglalagay ng General Labor Compliance Marker sa CESA nitong Lunes. Ibig sabihin nito, nakasunod sa mga General Labor Standards at Occupational Safety and Health Standards ang 17 locators at 3 contractors sa nasabing eco-zone, batay na rin sa mga serye ng pagtatasa ng mga labor law compliance inspectors ng DOLE. Ayon kay Kalim Baldos, ngayon at naideklara ng compliance zone ng CESA, hindi dapat hayaan na mawala ang mataas na pagtingin sa kanila ng publiko, lalo na't libo-libong manggagawa ang sangkot sa usaping ito. Sa paglalagay ng compliance marker sa CESA ay pinaunahan din ni Baldos ang pamimigay ng tulong kapangkabuhayan sa mga taga-Riondo sa nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Kabilang sa mga nabiyaan ng tulong na ito ay yung mga pamilya ng mga dating child laborers sa bayan ng Benito Soliven at San Mariano, Isabela. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Teresa Campos. Puntahan natin kagyatan Radyo ng Bayan Tayug, Pangasinan with Leslie Hemino. Leslie, na imbagabigat, konektado ka. Inalonan dito sa Eastern Pangasinan sa pagbibigay ng alokasyong bigas sa mga rice outlets sa 15 bayan at isang lungsod na sakop ayon kay Junicio Rivera, Administrative Officer ng ahensya. Nabatid na 40 bags kada bigas ang bayan at 10 bags naman sa mga individual retailers bawat linggo para sa dalawang variety na binibenta sa 32 pesos at 27 pesos ang kilo. Ayon kay Rivera, patuloy ang palay procurement nila kahit pakakaunti ang nabibenta sa kanila upang magsilbing option ng mga farmers at hindi makakompetent o hindi makikompetensya sa mga traders. 1,000 bags lamang ang nabili na palay sa main crop-up rice season. Ibinalita din nito na ang kanilang hinihintay o may hinihintay silang 250,000 bags na imported rice upang pandagdag sa kasulukuyang 80,000 bags na nasa bodega para sa food security program ng tanggapan. Anya pa, maganda at hindi apektado ng tagtuyot ang second crop sa Pangasinan kasi sa survey kaya't malaki pa ang nasa household stock. Sinabi nito na nasa 5 to 15 days ang buffer stock ng NSA binalonan sa dry season at 30 days naman ng tag-ulan. Para sa Radyo Vision, Leslie Hemino ng Pangasinan, Media ng Bayan. Thank you very much, Leslie Hemino. Dumako naman tayo ng Virac, Catanduanes. Nariyan ang ating kasamang si Arlene Bagadyong. Arlene, Diyos marahay na aga, konektado ka.
Maray na aga, Advanced Labor Day celebration ang gagawin dito sa Verac, Catanduanes. Mamayang hapon kung saan magtitipon-tipon ang mga kawani ng pamahalang panlalawigan sa Provincial Capitol Dome dito sa Verac sa natatanging inilaan para sa Labor Day celebration. Ito ay ayon na rin sa pahayag kahapon ni Catanduanes Governor Araceli B. Wong sa panayam ng Radyo Vision. Ayon sa kanya, sa Biyernes naman, ang araw ng Labor Day ay magsasagawa sila ng feeding program sa mga bata sa barangay ng Bayan ng Bato at dadalawin din nila ang project site ng salt making project ng mga kababaihan sa barangay Bote, Bato, Catanduanes. Samantala, nagpahayag naman ng kagalakan si Governor Araceli Wong itong araw na provincial visit sa Catanduanes, itong nakarang araw ni Vice President Jumar Binay. Ayon sa kanya, kung official visit o sa iba pa mang kadahilanan, ayon kay Wong, amoy niya na ang political air. Padamian niya ng sasakyan at dami ng interest na sumabay kay VP Binay. At kung meron man anyang nagsamantala sa pagkakataon, marahil ay kaibigan nila si Vice Presidente at sila din ang nag-imbita sapagkat sa ganang kanya, hindi siya ang nag-imbita. Para sa John Arlene Odal Bagadyong, Verac, Catanduanes, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. 42 minutos na 42 segundos makalipas ang alas 6 sa puntong ito, Vibs. Formal na nating bubuksan ang ating hapag ng talastasan at narito na ang napapanahong usapin na ilalatag po natin sa pamagitan ng ating espesyal na panawin mula sa ating lead agencies ng pamahalaan, ang POEA. Pakilala mo na, Vibs. Kapiling po natin ngayon, mga kaibigan, ang Director for Overseas Employment Administration. Siya po ay ang head ng Licensing and Regulation Office, si Attorney Robert Larga. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Vivian, at magandang umaga, Ka-Francis. Good morning, sir, at salamat po. Napaulakan nyo ang paanyaya ng ating Radyo Vision sapagkat napapanahon po na mailatag natin sa kapakanan ng ating mga kababayang nagnanais pumunta pa rin sa ibang bansa at makipagsapalaran. Ano po? Hindi po talagang, alam kong hindi nagpapabaya ang inyong tanggapan, lalo na sa pangunguna of Labor and Employment. VIPS nagpalabas ng matinding kampanya ang ating DOLE sa pamagitan ni Secretary Rosalinda Baldos, itong pagpapaigting ng pre-orientation and pre-departure seminar yes, para sa ating mga would-be OFWs. Pero before that, Director Larga, kamusta po ang masidhin ninyong kampanya sa ating Licensing and Regulations Office ng POEA? Okay. Sa amin po ay marami tayong programa sa POEA na mga problema ng ating mga kababayan tungkol sa informasyon, tungkol sa pangingibang bansa. No? Kaya nabanggit nyo nga kanina na may directive si Secretary Baldos na paigtingin o palakasin ang ating Public Information Program. At nabanggit nyo po yung PEOS at PDOS, no? Yung Pre-Employment Orientation Seminar at yung Pre-Departure Orientation Seminar. Okay. Pero, Director Larga, sa kasalukuyan po ba, mahigpit pa rin na monitor Licensing and Regulations Office ng POEA under your stewardship ang lahat pa rin po ba ng mga placement and recruitment agency sa buong bansa? Opo. Meron po kami mga regular na inspeksyon na ginagawa at meron din po kaming mga tinatawag na operation. Kung meron po mga report sa amin ng isang ahensya ay lumalabag sa ating regulasyon o kaya ang isang establishmento ay hindi lisensyado. Sa katunayan ho, in the last 3 years ay nakapagpasara po tayo ng mga 131 recruitment agencies. No? Mga hindi legitimate ito. Mga fly-by-night siguro. Ito, na may mga na-cancel dito, may mga violation. Tapos meron po tayong napasara ng mga 31 na ito yung mga fly-by-night na sinasabi niya. Yun nga po. Yung 31, yung mga, ito yung mga walang lisensya. No? Yes. Ito yung nagre-recruit na hindi dumadaan ang kanilang mga papeles sa POEA. So wala silang lisensya. So ito, nakapagpasara. Kalamitan dito yung mga travel agency o consultancy, no? Nagpapanggap ng mga immigration consultant
Pero in the process, sila po ay nangangako na ng trabaho. Bawal ho yun. Walang bawal na magkaroon ng immigration consultancy, pero kung sila po ay immigration consultant at nag-recruit at walang permiso sa POA, bawal ho yun. Meron na rin po ba kayong mga nakansela na recruitment agencies na hindi siguro sumunod sa mga rules ng POEA, kaya po hindi na po sila ngayon o inalis ang kanilang lisensya? The last 2 years, meron po kaming tanggalan ng lisensya siguro mga 131 or something like that. No? Marami-rami po itong ahensya na ito na nagva-violate ng ating mga rules and regulations. Kalimitan dito, ito yung mga ahensya na naniningil ang hindi tama. Okay? Ng mga placement fees. Mga placement fees. Dahil po ayon sa ating regulasyon, ang placement po na dapat bayaran lang ng isang manggagawa ay equivalent to the 1-month salary na kanyang tatanggapin. Maliban kung ang ay domestic worker o kaya ay caregiver o kaya seafarer, wala po dapat placement fee na babayaran. Pero Director at Vivian, marami dito yung tinatawag nating direct hire. Okay. Paano, saan pumapasok dito ang authority ng ating Licensing and Regulations Office ng POA insofar as direct hiring is concerned? Okay. Lilunagin ko po lang kapansis ng konti yung direct hiring. No? By provision of law, yung direct hiring na tinatawag natin ay mag-hire ka ng Pilipino na hindi dadaan ng papeles sa ating POEA. Bawal mo yun. It is prohibited by law. Okay. Under the Labor Code of the Philippines ay bawal ho yun. Ngayon, sa ating po sa POA, meron po tayong tinatawag na name hire. Name hire. Okay. So kung ang isang employer ay halimbawa o yung isang manggagawa ay nakakita ng trabaho at gusto siyang i-hire ng kanyang employer abroad, ay pwede pong ipadaan sa POEA ito ng pag-present ng kanyang kontrata, ng kanyang visa, sapagkat in-evaluate din po ng POEA ang kanyang mga dokumento para tiyakin yung kanyang employment contract ay batay sa standards na itinakda ng ating ng regulasyon. So, in other words, sa ganitong pamamaraan, merong protection na ibinibigay ang ating pamahalaan. Yun. Maliwanag yan, babes. Yes. Sir, balikan ko lang po itong pre-departure orientation seminar and pre-employment orientation seminar. Ano po ang plano ng POEA? Paano tawakin para makarating po kahit sa mga sulok-sulok na bahagi po ng ating bansa? Okay. Yun nga po, sabi ni Secretary, paigtingin ang ating pre-employment orientation seminar. In fact, last year po, itinaas ni Secretary Baldos ang aming target para dito sa aming kampanya na ito. From loan dati ho, ang payos namin, 100,000 sa isang taon, okay na. Ngayon ho, ay pinaigting ni Secretary at ang aming target ay 500,000 a year. Okay. So, ginagawa po namin ito sa pamagitan ng pagkikipag-partner po namin sa local government units. We enter into agreement with local government units to sustain our the awareness campaign at the local level. At bahagi po nito ay ang pagkakandak ng training o seminar sa mga communities about overseas employment at yung tamang pamaraan ng pag-abroad o yung risk din ng pag-abroad at saka po ito ang payos talaga po ay para matulungan ang ating mga karapatan din nila at ang layo nito ay matulungan sila na makapagdesisyon kung gusto ba talaga nila mag-abroad o hindi. So, binibigay po natin ang mga pros and cons dito sa PEOS ng pag-abroad. No? In the last 4 years, we were able to reach more than 1 million participants in our PEOS campaign. Alam mo, Vibs, napakaganda ng nilalaman ng PEOS at ang mga pre-employment departure orientations na yan, seminars and everything. Para nang sa ganon, bago pa man tumungtong sa ibayong dagat, sa sa ibang lupain ang ating mga OFWs, at least meron na silang idea about the culture, yung language barrier na napakahalaga, at yung mga labor laws na sumasaklaw sa mga bansang yan. Alam mo, kung minsan diyan ayaw ng ibang mga OFWs natin dahil
bakit daw meron pang mga ganitong seminar, napakatagal. Ang gusto nila, immediate. Mabilisan. Kaya karamihan sa kanila, nabibiktima ng mga illegal recruitment at na-exploit ang ating mga kababayan dito. So, para maalis itong mga exploitation na ito, Director Larga, siguro talagang dapat na tutukan na natin ang gusto. Yung information and dissemination campaign ng ating POA, talagang double effort tayo, triple effort para wala nang maging biktima katulad nitong pangyayari sa ating si Mary Jane Veloso. Ano po, ewan ko, ayaw na natin balikan yung mapait na kasaysayan, pero it's a good thing na isalba natin siya. Marami din po tayong modality ng ating PAYOS, no? Dati po, pupunta tayo sa communities, schools, churches, etc. Ngayon po, meron rin tayong online form ng PAYOS. So, sa nagnanais na magpunta lang abroad, pwede po ninyong kuhain o malaman kung ano ang about overseas employment sa pamamagitan ng pag-log on sa aming online. Anong website po yan? payos.poa.com. Ayun. Ganun lang pala kadali. Ganun lang po. At there are 8 modules actually doon. Yung sinasabi niyo po, Ka Francis, ng mga bagay-bagay na dapat malaman ng isang nagnanais mag-abroad, na doon po talaga yon. Kompleto ho yun. Pagkatapos yung OWA naman po ang sa kanila yung pre-departure orientation seminar. So sa kanila naman po they were able to reach more than 1 million also new hires. Ito po yung paghahanda bago umalis ang isang OFW. Na yung ating mga kababayan will take the time to read kahit online man lamang kasi 8 modules lang to, ilang minuto lang yan at ang kapalit nito ay yung kaligtasan mo kapag nasa ibang bansa ka na. Alam mo, talagang nagtataka pa rin ako, alam mo, Director Larga, sa panahon natin ngayon na nandiyan na lahat ang mga ahensya ng ating pamahalaan para bigyan ng proteksyon ng interes ng bawat mamamayang Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Nandiyan na itong modern technology natin na napakadali para ma-access nila ang mga nilang malaman sa kanilang pagtrabaho sa ibang bansa. Meron pa rin nagiging biktima hanggang sa ngayon. Nakalulungkot yan na Director Larga. Oo nga po, at kaya nga po patuloy ang ating kampanya. Nilalagyan na po natin ng iba-ibang forma itong ating education program. In fact, kung ang isa pong nagnanais mag-abroad ay gustong malaman kung ang ahensyang ina-applyan niya ay legal, meron na rin po kaming mobile application. Opo. So, kung kayo po ay nag-a-apply malaman na ang ahensya ay lisensyado o may valid license, kasi pwede rin ang isang lisensyadong ahensya ay suspended o kaya kanselado ng kanyang license, o kaya gusto niyo malaman na yung bang trabahong ina-applyan ko ay covered ng isang job order na aprobado ng POEA. Yun ang isa pa. Oo. Nandun ho yun sa aming mobile application. Kasama na rin po ba, Director? Ito. Vips, kasama na rin ba yan? Paano natin malalaman kung human trafficker yan? Yung mga nagre-recruit na yan. Yan ang isa sa pinakamatindi ngayon. Opo. Pero siya ng isang human trafficker sa isang trafficker. Kasi halos pareho ang niyan. Una-una, halos pareho ang scheme. Okay? Lamang, ang human trafficking ho ay papunta sa isang exploitasyon. Yes. Okay. Now, ito po, karaniwan sa kanila, trafficker o illegal recruiter, ito po ay nangangako ng trabaho. Pero pagdating doon sa kanyang destinasyon ay wala namang ganong trabaho o kaya hindi ganon ang kanyang trabaho. Okay. At sa pamagitan din po nito, ang ginagamit nilang scheme management ay hindi yung dumadaan sila sa normal na proseso. So ito marahil ay ang ginagamit ay tourist visa na pagdating nila sa ibang bansa ay sila ay magtatrabaho ay na ang dapat kailangan ay work visa. So that makes them vulnerable. Naiipit na sila sa isang sitwasyon. No choice ka na. Na hindi sila makakawala. No choice ka na. Nandun ka na. Nandun na. So you will take it. Kung ano man ang ibig Pumasas ka na ng pamasahe. Right. At saka hindi ka na basta-basta makakauwi. Paano ang gagawin mo? And yung employer will take of your situation. Kasi yung immigration status mo doon ay particularly yung visa ay hindi akma doon sa dapat
na visa mo. Ayun. So kaya dapat mag-ingat din po. Kung trabaho ang pupuntahan sa ibang bansa, siguruhin na ang visa na hawak ay isang work visa at hindi isang tourist visa. Yan ang So, ilan yun, ano, sa mga, para malaman natin kung illegal recruiter ba ang nag-hire, pwedeng i-check online or dun sa mobile application ng POEA kung lisensyado po ba ang nag-hire sa inyo. At kapag hindi kayo ang visa, tourist visa lamang ang pinapagamit sa inyo, red alert na rin yan, ano, sir? Dapat isang na sa POEA. Diba? Kapag tumanggap ka ng isang employment contract, lalo na sa mga name hire o direct hire o whatever hire it is, pwede bang ipakita natin sa POEA para madetermina nila kung meron talagang legitimate job opening sa nasabing offer na yan? Ay dapat ko talaga pag name hire, ay ang kontrata ay dadaan talaga sa POEA. Para malaman natin. Para malaman. Okay. Kasi po, para magkaroon din employment certificate. Kasi baka pagdating sa airport, at kayo sabihin nyo, ay magtatrabaho ako, hahanapan mo ang immigration ng overseas employment certificate. At doon nagkakaroon ng problema, hindi sila papalisin. Sir, hindi papalisin. Ako, marami pa tayong dapat malaman at dapat na maihatid sa ating mga listeners, viewers, nationwide, worldwide, pero we are running out of material time. Director, thank you very much. At pag libre kayo, pasyalan nyo naman kami ulit. Ay, wala akong problema. It's our honor to be here. Thank you very much. Bebs! Maraming salamat po na natin mga kaibigan, ang Director 4 ng Licensing and Regulation Office ng Philippine Overseas Employment Administration, si Attorney Robert Larga. Balikan na natin ang ating kasamang si Ara Perez dyan sa PTV Telestudio. Bagaman maginhawang buhay ang hangad natin para sa ating mga pamilya, ay huwag pa rin natin kalimutang mag-ingat, lalong-lalo na para sa mga kababayan nating OFW, para ligtas tayo makarating sa mga bansang ating pupuntahan at makabalik sa ating bansang sinilangan. Naway natulungan din namin kayo at nabigyan ng makabuluhang impormasyon ngayong. Ako po si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. Samantala, ilang pahabol lamang. Good day po, Poging Ka Francis and Miss Vivian. Greet lang ng happy birthday sa pinakamaganda kong cousin, si April Joy Vinzon ng Kalumpang, Marikina. Good day, and nanonood po kami dito sa San Sebastian, Samar. Let us give credit to all that is due. Mula po yan kay Rolimar Caboral at bumabati rin sa atin si Menmen Bigoy Faelnar mula sa La Union o sa Leyte. Maraming salamat po sa inyo at kay Jeng Margarejo. At kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast. Mamaya po yan alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o kaya naman po ay online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice and meaningful Thursday ahead of us. God bless. See you next month. Maraming salamat po.